Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Lucas Kapitulo 10 versikulo 2. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang mga manggagawa, kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ang aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Lucas Kapitulo 10 versikulo 5. At sa alinmang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. Pagpasok niyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Lucas Kapitulo 10 versikulo 6. At kung mayroon doong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapa ay mananatili sa kanya, datapwat kung wala ay babalik ito sa inyong muli. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Lucas Kapitulo 10 versikulo 7. At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin nyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Lucas Kapitulo 10 versikulo 8. At sa alinmang bayan na iyong pasukin, at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin nyo ang anumang ihain sa inyo. Lucas Kapitulo 10 versikulo 9. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na ng aron, at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pagalingin niyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Lucas Kapitulo 10 versikulo 10. Datapwat sa alinmang bayan na inyong pasukin, at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin nyo. Lucas Kapitulo 10 versikulo 11. Pati ng alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa, ay ipinapagpag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasin ito, na lumapit na ang kaharian ng Diyos. Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan niyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Lucas Kapitulo 10 versikulo 20. Gayon may huwag ninyong ikagalit ito,
na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nang gasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan nyo. Nagalak si Jesus, 11:25 negatibo 27, 13:16 17. Lucas Kapitulo 10 versikulo 28. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito, at mabubuhay ka. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Lucas Kapitulo 10 versikulo 37. At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, at gayon din ang gawin mo. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Lucas Kapitulo 11 versikulo 35. Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Kaya mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Lucas Kapitulo 11 versikulo 41. Datapwat ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban, at narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Lucas Kapitulo 12 versikulo 1. Samantalang nagkakatipon ang libo-libong tao, na anupat nagkakayapakan sila-sila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kanyang mga alagad, mangaginat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito ay pagpapaimbabaw nga. Babala laban sa pagpapaimbabaw. DC, 10:26 negatibo 27. Samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo, ito ay ang pagpapaimbabaw. Lucas Kapitulo 12 versikulo 5. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo iyaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan niyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Lucas Kapitulo 12 versikulo 15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo, at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Lucas Kapitulo 12 versikulo 33. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik, at kayo'y mga glimos, magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw, o naninira man ang tanga. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian, at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma, at mag-impok ng kayamanan sa langit, na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Lucas Kapitulo 12 versikulo 35. Bigkasan ninyo ang inyong mga baywang, at paningasan ang inyong mga ilawan. Maging handa kayo, at sindihan ang inyong mga ilawan. Lucas Kapitulo 12 versikulo 36. At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Lucas Kapitulo 13 versikulo 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok,
at hindi mangyayari. Pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Lucas Kapitulo 14 Versikulo 10. Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kabababaan, upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, kaibigan pumaroon ka pa sa lalong mataas. Kung magkagayoy magkakaroon ka ng kaluwalhasyan sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nangakaupo sa dulang. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit na nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Lucas Kapitulo 14 Versikulo 13. Datapuat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salusalo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Lucas Kapitulo 16 Versikulo 9. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo gamitin nyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Lucas Kapitulo 17 Versikulo 3. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili, kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Lucas Kapitulo 17 Versikulo 4. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Pananalig sa Diyos. Lucas Kapitulo 17 Versikulo 10. Gayon din naman kayo, pagka nanggagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin, ang pagpapagaling sa 10 ketongin. Lucas Kapitulo 20 Versikulo 46. Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan. Mag-ingat kayo sa mga eskriba na natutuwang maglalakad ng may mahahabang kasuutan at gustong-gustong pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa sinagoga at upuang pandangal sa mga piging. Lucas Kapitulo 21 Versikulo 8. At sinabi niya, mangagingat kayo na huwag kayong mga iligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Lucas Kapitulo 21 Versikulo 36. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon, na mangagsidaing, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang manggakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Lucas Kapitulo 22 Versikulo 19. At siya ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo,
gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At dumampot siya ng tinapay at, matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Lucas Kapitulo 22 Versikulo 32. Datapwat ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Lucas Kapitulo 22 Versikulo 40. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. 到了那地方，耶稣便给他们说：“你们应当祈祷，免得陷于诱惑。” Lucas Kapitulo 22 Versikulo 46. At sinabi sa kanila, bakit kayo nanggatutalag? Mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang pagdakip kay Jesus, 26, 47 tandang bawas 56, 14 na oras 43 minuto negatibo 50, yen, 18, 3 tandang bawas 11. Lucas Kapitulo 24 Versikulo 49. At narito, ay padadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat magsipanatili kayo sa bayan, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Tandaan ninyo, susubuin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, 16 na oras 11 minuto negatibo 20, ire, 1, siyam tandang bawas 11. Juan Kapitulo 4 Versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Juan Kapitulo 6 Versikulo 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid bagay ang Diyos. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Juan Kapitulo 7 Versikulo 24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. Ito na nga kaya ang misyas. Juan Kapitulo 7 Versikulo 37. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw, na nagsasabi, kung ang sinumang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Juan Kapitulo 10 Versikulo 38. Datapwat kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa, upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan nyo ang aking mga gawa, kung ayaw man nyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Juan Kapitulo 12 Versikulo 36. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus, at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga tagasunod ng ilaw.
Hindi sumampalataya kay Jesus ang mga Judyo. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis at nagtago. Juan Kapitulo 13 versikulo 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga gibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga gibigan naman kayo sa isa't isa. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Juan Kapitulo 14 versikulo 1. Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Si Jesus ang daan, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Juan Kapitulo 14 versikulo 11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, o kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Juan Kapitulo 15 versikulo 4. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Juan Kapitulo 15 versikulo 9. Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Juan Kapitulo 20 versikulo 27. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Juan Kapitulo 21 versikulo 15. Kaya't nang makakapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Juan Kapitulo 21 versikulo 16. Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Juan Kapitulo 21 versikulo 17. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, lalaman po ninyo ang lahat ng bagay, lalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Gawa Kapitulo 3 versikulo 19. Kaya nga mangagsisi kayo, at mangagbalik loob,
upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan.